So ito na nga po, nag-overheat na nga siya. Kumukulo na po yung tubig. Ngayon madali natin malaman kung saan ang may problema, kung sa cylinder head gasket o sa thermostat. May Mazda trip po tayo na gagawin ngayon. Itong Mazda na to, dinala po sa atin na ang sabi nag-overheat itong sasakyan na to at nauubusan ng coolant yung laman ng tangke. Ngayon chinik na namin to lahat, kung may tagas, wala naman tayo nakitang tagas dito sa makina o sa radiator, wala namang tagas na nakikita. Ang gagawin muna namin dito, i-check muna namin kung bakit nauubusan ng tubig itong tangke ng coolant at aalamin natin kung anong problema. Ngayon papaandarin muna natin kasi itong tangke na to walang laman na tubig. At ang gagawin po natin dito, susubukan muna natin, papaandarin kung anong dahilan kung bakit nag-overheat ito. Daming kulang ano. Punuin mo nga. Titingnan natin baka may hangin yung sige, punuin mo pa. Papainitin muna natin para malaman natin kung may pressure ng tubig. Po, habang nirevolusyon natin ang kanyang tubig ay lumalabas sa tangke niya. So ito na nga po, nag-overheat na nga siya. Kumukulo na po yung tubig. Ngayon madali natin malaman kung saan ang may problema, kung sa cylinder head gasket o sa thermostat. Gagawin po natin, una, ipuin lang natin hose sa radiator. Ito yung hose sa radiator upper, ito mainit siya. Ngayon titingnan natin yung sa lower nya. Ilawan mo nga sa ilaw, sa lower hose. So ito po, ito yung lower hose. Titingnan natin kung mainit din. Ibig sabihin pag mainit din ito, ibig sabihin umiikot yung tubig. Ngayon pag malamig, ibig sabihin hindi siya umiikot. Ngayon hawakan na, alamin natin yung tubig. Ito radiator hose sa baba. So, ito nga guys, malamig yung hose sa radiator. Ibig sabihin ay yung thermostat nito hindi nagbubukas, kaya nag-overheat siya. So yun po ang problema. Unahin natin problema ang thermostat niya, kasi itong radiator hose niya sa baba malamig. Ito po, malamig siya, nahawakan natin. Yung upper masyadong mainit, overheat siya, pumipitik yung radiator hose. O yan o, tanggal po natin ang thermostat at malalaman natin kung sira nga ito. So ito po yung thermostat nito. Itong guma nyo, alisin mo natin itong thermostat. Pero pag ikabit natin yung pinaka elbow nya, yung sa post ng kailangan natin tanggalin ito kasi hangkot. Alisin mo,
Yan ang paghiwalay natin para yan. Gagamitin kasi muna natin ito doon sa sa housing para hindi tumagas yung tubig. Ang gagawin muna natin, obserbahan ko muna to kung dito nga may problema, kasi pag umuki na ito, saka ko napalitan ng bago. So ito muna po ang gagawin natin. Tatanggalin muna natin thermostat para malaman natin kung ito nga ang diferensya, kung okay na yung ano ng ikot ng tubig. So yun na ang gagawin natin mamaya. Pag umuki na ito, papalitan natin ito ng bago. Nandito ang thermostat dito sa ilalim. Pupunuin muna natin, tapos ititesting natin kung mag-overheat pa ba o hindi na. Pag okay na, papalitan natin ng thermostat bago. Kasi punuin mo, iikot pa yun eh. Okay na yan. Tingnan mo kung may tagas ilalim ha. Para baka may tagas yung kinabit natin. Silipin mo, papaandarin ko. Papainitin muna natin. Ha? Dito. Sino mo kung may tagas? Okay, pandarin mo natin. Takpan mo muna, painitin mo natin kung sakali. Obserbahan natin ito. Ito po yung thermostat nya. Yung parang sombrero, tinanggal ko muna para lang doon lumapat yun, para hindi siya magkaroon ng leak. Kinuha ko lang kasi yung gasket na yun para ma-fix natin doon sa pinagkakapitan, para maiwasan tumagas yung tubig. Kasi ititesting po natin tumatagal kung mag-overheat pa ba o hindi na. Ngayon subukan po natin i-revolusyon kung yung tubig kung bababa. So ito nga po, yung tubig nya, pag nire-rev natin yung accelerator, pag nire-rev natin, bumababa yung tubig nya, hindi siya umaapaw. Tulad po nito, ayan, obserbahan natin ulit. So ito na guys, sumaandar na yung fan motor nya. Dati kasi lagi yung naka-send ditong fan motor nya bago natin tinanggalan ng thermostat. So ngayon nagka-automatic na siya yung fan motor. Ibig sabihin lumalamig na yung tubig nya. So ito okay na, wala na siyang problema. At itong radiator sa upper, malambot na siya. Nung una matigas ito matigas itong nung una. Tapos yung radiator sa baba malamig, dati malamig, ngayon mainit na. So ito guys, okay na siya, hindi na siya nag-overheat. Matagal na namin tinitesting to, kaya sigurado na hindi na to mag-overheat. Ito lang ang isang dahilan kung bakit nag-overheat. Buti na lang hindi naapektuhan ng cylinder head gasket nya, kasi ito tumirik na sila at ito tumirik na sila dahil nag-overheat.